Simple, mali. Pero yung pinapaliwanag ko sa Marcos, hindi simple-simple yun. Bihira ang nakakaalam. Yan. Diyan kayo humatol, mga kababayan. Sa punto na yan tayo hahatol. Kung sino ang may mas kaalaman sa kasulatan. Tandaan nyo, ang mga alagad hindi sumusulat nang hindi nila nakita at narinig. Kaya may nagsulat. Hindi lahat ng alagad umalis. Hindi lahat ng alagad tumakas. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na naman po ang programang Expose the Truth upang magbahagi sa inyo sa mga aral ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng video ng ating kapatid na Eli. Na kung saan po mga kaibigan ay manood po tayo sa mga Old Bible Exposition ng ating kapatid na Eli. Although ito na po mga kaibigan ay luma na, pero napakaganda at marami pa rin tayong mapupulot na aral at talagang sariwang-sariwa. Dahil ito po lahat mga kaibigan ay galing po sa banal na kasulatan. Lalong-lalo yung panoorin po ninyo mga kaibigan, yung challenge kay kapatid na Eli na isa sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, napakaganda. Paulit-ulit yung pinapanood dito mga kaibigan at napakarami po akong nakukuhang hiwaga ng Biblia sa pamamagitan po ng pagsagot ng ating kapatid na Eli. Talagang parang bagong-bago pa rin sa pakikinig mo kapag ito'y napakinggan mo. Kaya yung mga naligaw, bago pa lang dito sa ating programang Expose the Truth, naway mag-subscribe po kayo mga kaibigan dahil napakaganda at napakarami po kayong mapupulot na aral dito sa ating programang Expose the Truth. So para hindi na po tayo magtagal mga kaibigan, narito na po ang video ng ating kapatid na Eli sa kanyang lumang Bible Exposition. Ang tamang paraan ng pagdadasal, may tatamaan na naman tayo dyan. Alam mo yan, tumatama talaga yan eh. Ito ang tamang pagdadasal. Sa 6:7 ni Mateo, basa. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Manalangin kayo. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Period. Tama ba, Sis Luz? Apo. Mata nyo. Sabi, sa pananalangin nyo, huwag niyong gagamitin yung walang kabuluhang paulit-ulit. Do not use vain repetitions. Gaya ng ginagawa ng mga hintil, ng mga pagano, ng mga walang malay sa aral. Sapagkat akala nila sa kanilang maraming kasasalita, papakinggan sila. Huwag kayong magsisigaya sa kanila sapagkat nalalaman ng inyong Ama ang lahat ng mga bagay na inyong kinakailangan sa Kanya bago nyo pahingin sa Kanya. Kaya, magsidalangin kayo ng ganito. Our Father, which art in heaven. Kita mo? Ganito ang panalangin nyo. Binigyan tayo ng example. Hindi naman sinabi, ipanalangin ninyo ito, ulit-ulitin nyo. Wala nga, bawal nga ulit-ulitin eh. Dahil ang Diyos hindi naman makulit, hindi naman tanga, hindi naman bobo, hindi mo pa nga binubukas, alam niya na. Ba't mo kailangan ulit-ulitin? Nasa Biblia na nga, wag mong ulit-ulitin, inuulit-ulit mo pa. Yun ang sabi panalangin eh. Wag niyong gagawin yung walang kabuluhan paulit-ulit.
ang ginagawa ng mga hintil. Kung mananalangin kayo, manalangin kayo. Ganito, Ama namin, nasa langit ka. Kanino ka mananalangin? Kay Maria? Hindi! Walang mababasa sa Biblia may Kristiyanong nanalangin kay Maria kahit isa. Wala niyan. Wala niyan. Kanino mananalangin? Mananalangin sa Diyos! Sa Diyos! Basa! 4:6 ng Pilipos. Basa. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, Kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Saan? Oh, ayaw nyo ba ng totoo? Bakit galit na galit sa akin yung matanda? Ayaw niya kasi ng totoo. Kung makatotohanan tayong mga Pilipino, huwag kayong manalangin kay Pedro, kay Miguel, kay Gabriel. Manalangin tayo sa Diyos. Yun ang sabi ng Diyos. Ang hirap sa atin. Kung mo itinuro ng Katoliko, kahit walang batayan, doon tayo nagsisiksik. Hindi titino ang Pilipinas hanggang hindi marunong manalangin ang mga Pilipino. Walang titino. Sinabi na nga manalangin sa Diyos at huwag mag-uulit-ulit. Basta manalangin ka, taimtim sa puso mo. Kahit isang beses mo lang bigkasin, nauunawaan ka ng marunong sa lahat na Diyos. Amen? Naku, ayaw ng totoo nung iba. Nasa Biblia to Bibliang Katoliko naman ang binabasa namin O, di ba? Ayaw nyo ba ng totoo? Talungin mo sarili mo, ba't ka galit sa akin? Kasi yung sinasabi ko, nakikilala mo yung mali mo na hindi tinuro sa'yo ng pari mo. Di ba ganun yun? Kayo, bumalikwas tayo mga kababayang Pilipino. Walang kwenta yung, Ginoong Maria, biro mo, babae, ginawa mong Ginoo. Saan mo nakitang grammar yun? Gumising kayo, mga kababayan. Kayong iba sa inyo, amoy praile pa hanggang ngayon. Huwag kayong mag-amoy praile. Patapos na yung panahon ng mga garoti, ng mga Kastilang, mga Katolikong pumunta rito. Magbago na tayo. Huwag na tayong manalangin sa mga kahoy, sa mga bato, sa mga plastic. Manalangin tayo sa Diyos. Ayon sa Biblia, yun ang utos ng Diyos. Manalangin tayo. Huwag ulit-ulit. Huwag ulit-ulit, bawal. Bawal, huwag kayong mananalangin ng paulit-ulit. Ama namin, sino tinatawag mo yung Ama? Bingi ba siya? Hindi. Kaya kahit isang beses mo lang, sabihin, alam niya. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Tama ba o hindi? I believe above the storm. Kahit maingay, kahit may bagyo, may mga kidlat, above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Oh, narinig na pala, ba't uulitin mo? Pinalalagay mo yung Diyos mo, makulit. Sasabihin pa. Marunong ba raw ako ng Grego? Kailangan pa ba Grego rito? Dali namang intindihin. Oh. Ang gabos na, basahin natin sa Bicol. Bataanin mo ang Grego rito, yung na Bicol ka. Sa 7, Bicol. Alagad kun kamo namimibi, dai kamo magamit nin basang na pag-ulit-ulit na siring kan gibo ning mga hintil. Hulita, sinda, nagirisip na hihi. Nanyogon sinda, hulit sa kadakulan nin katataram. Tamo? Tapos,
Daingani kamo umarog sa sainda, hulita ang saindong ama, nakakaisi nakan sa saindong mga kakulangan, bago nindo hagadon iyan sa iya. O, liwanag eh. Mamibi, ngani kamo ninsiring, amanya mo na yaon ka sa langit, sasambahon ang ngaran mo. Tuloy, dumatong lugod ang kahadian mo, gibohon ang buot mo, digdi sa daga ninsiring sa langit. Itao mo sa mo, ngunyan ang samong kakanon sa arwal daw. Asin ipatawad mo sa mo ang samong mga kasalan, siring na kamo nagpatawad sa mga may sala sa mo. Asin dai mo kami darahon sa sugot, kundi iligtas mo kami sa maraot. Hulita siya mo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, patin ang kamurawayan, sagkod no arin man. Out pa. Okay, tamo. O, paano nga, kailangan ba Latin dyan? Kailangan ba dyan ang Grego, ang Hebreo? Di na. Naintindihan ng mga Bicolano yan. Ang mga Bicolano, matatalino. Matatalino. Alam niyo kung bakit? Kung hindi matatalino yan eh. 500 na ang Katoliko rito eh. 500 taon na. Kung hindi matatalino Bicolano, walang sasama sa akin. Wala naman ako sinasabing kasinungalingan. Totoo lang sinasabi ko eh. Isa po akong Katoliko tungkol po sa 10 utos ng Diyos. Mangyari po, may nakapagsabi po sa akin na 2 lang daw po ang 10 utos ng Diyos. 2 lang. Sa halip na 10. Ngayon po, gusto ko malaman kung alin ang totoo. At kung totoo man po, kailan po ito na ay hayag sa sanlibutan? Alam nyo, yung nagsasabi 10 ang utos ng Diyos, mali yun. Yung nagsasabi naman 2, mali rin yun. Pareho silang mali. Wala akong totoo ron. Kasi ngayon ho, nasa panahong Kristiyano tayo. Sasagutin ko kayo sa panahong Kristiyano. Totoo pong may 10 utos ang Diyos. Pero para kanino ba yung 10 utos? Para atin ba yun? Pakinggan nyo kung kanino para 10 utos. Sa isang talata po ng ipinahayag niya sa inyong kanyang 4:13 ng Deuteronomio. Pakinggan nyo. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan. Sino ang kausap niya na sa inyo? Pakipunta mo nga sa 5:1. Pakinggan nyo kung sino. At tinawag ni Moises ang buong Israel. Ayan. Ang Israel po ang kausap dito. Ano sabi sa Israel? Balik. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos na inyong ganapin. Alin yun? Sa makatwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Ayon. Ang pinagpahayagan ng inutusan ng 10 utos, ang Israel. Sa kanila sinabi yan. Ngayon yung 10, yun ang wikay nahuhulog sa 2. Ang outline, if you are to, pagka yun isi-shortcut mo, nahulog yun sa 2. Pag-ibig sa Diyos at saka pag-ibig sa kapwa. Yan ho ang batas sa Israel. Pero, sa panahong Kristiyano, lalo na sa ating mga hintil, hindi yung 10 utos. Tanyo ha? Pakita ko sa inyo. Sa 10 utos ba may binyag? Wala ano? Wala. Basahin niyo sa 10 utos, walang binyag. Una, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa'yo sa Ehipto, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Yun ang una. Kalawa, huwag kang gagawa para sa'yo ng larawang inanyuan. Huwag kang luluhod sa kanila. Yun ang ikalawa. Ikatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Ikaapat, ipangilin mo araw ng Sabat. Ikalima,
igalang mo ang iyong ama't ina. Ika-6, huwag kang papatay. Ika-7, huwag kang mangangalunya. Ika-8, huwag kang magnanakaw. Ika-9, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Ika-10, huwag mong iimbuti ng mga bagay ng iyong kapwa. Di 10, may binyag ba? Wala. O kaya ngayon, hindi ako naniniwala nga utos ng Diyos 10. Utos yung Diyos yung magbinyag eh. Sabi sa pasyon, magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin at aralan ng magaling ang taong nagugupiling ng sasalay di mahimbing. Ang sinumat aling tao, aral at binyagan ninyo. O, pinapabinyagan eh. Ang tumanggap ng bautismo at maniwalang totoo, siya kung magiging katoto. Ayun, di may binyag pala kay Kristo. O, doon ba sa 10 utos, meron barong bawal magsyabu? Meron doon? Wala eh. Narinig nyo naman, inisa-isa ko eh. Kaya sa panahon ngayon, hindi yung 10 utos, marami ang utos ngayon. Marami. Mula ulo hanggang paa may utos. Gusto niyo patutunayan ko mula ulo hanggang paa may utos? O, puntahan natin na ulo. Basa. 11. Pakinggan nyo. 11-14. Hindi baga? Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo Anong turo? na kung may mahabang buhok, ang lalaki ay mahalay sa kanya? Kita mo? Pag pala ang lalaki, mahaba ang buhok, ala Freddy Aguilar, mahalay sa kanya. Sa Diyos pala, ayaw na yung lalaki mahaba buhok, yung babae. Tatapwat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, Oh, bakit? sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na pangtakit. Kita nyo? Pag babae pala, gusto ng Diyos mahaba buhok. Pag lalaki, ayaw niya. Kaya sa ulo, may utos eh. Hanggang paa meron. Kaya hindi mo sa 10 utos. May utos sa mata, may utos sa bibig. Oh. May utos sa puso, may utos sa isip. Lahat po may utos eh. Kaya yung buong pagkatao mo, inuutusan ng Diyos. Pati paa mo kung saan lalakad, pati hanap buhay, may utos. Bawal lang maghanap buhay sa sugal, sa Biblia. Bawal lang tagatagay ng alak. Bawal yun. Kaya kung tatanungin niyo ako ilan ang utos sa panahon natin, ang dami ho, ang dami. Binibilang-bilang ko, mahigit 100 eh. Oh. Pati nga Shabu eh, andun eh. Yung Shabu. Sa 10 utos, wala naman Shabu eh. Wala pa naman nai-invento Shabu nun eh. Pero sa batas ni Kristo, meron para sa Shabu. Meron nun, bawal yun. O, yun lang manood ka ng bombang pelikula, wala sa 10 utos yun eh. Meron ba ron? Wala eh. Pero sa Biblia, sa Bagong Tipan, bawal yung masasamampitan ng mata. Nasa 2 ng unang Juan, versikulo 15 hanggang 17. Kaya po, yun ang sagot ko, mahaba po. Kung iisa-isahin ko sa inyo, kulang ho hanggang bukas ng umaga, hindi tayo tatapos. Basta sagot ko, hindi 10, hindi 2. Ang tanong ko po kasi gado, paano ko po ba may papaniwala ang iba na may Biblia? Di ho ba dumato sa maraming proseso? Na may Biblia? Kasi meron... Hindi mo na kailangan paniwalaing may Biblia. Pakita mo lang, Biblia, Hindi kasi kinakatwira kasi nila, gawa raw ng tao. Oo, gawa ng tao. Huwag ka rin maniniwala dyan sa upuan mo. Gawa ng tao yan, huwag ka uupo riyan. Ibalibag mo na yung mic mo gawa ng tao yan, ba't mo ginagamit? Di ba? Madali naman sagutin yun eh. Ba't gawa raw ng tao? Ba't kagawa lang ng tao yung naniniwala ka? Bakit? Yung bang kinakain mo, yung dinadamit mo, yung mampinggan na kinakainan mo, sino gumawa? Ang tao rin gumawa nun eh. Tanong, ba't nga tao gumawa? Kasi kung ipapagawa ng Diyos yung Biblia sa manok, hindi mo maintindihan. Di ba? Meron eh. Ang pangit sumulat. Yan naman, pangit naman kasulat mo, sulat manok. Tignan mo, hindi mo pala maintindihan yung sulat ng manok.
Ipagawa ba ng Diyos yan sa anghel? Maintindihan mo? Hindi. Ang Biblia para sa tao. Kaya tao ang pinagawa ng Diyos para maintindihan ng tao ang Biblia. Yan ang dapat na maintindihan doon. Hindi ko mo ginawa ng tao, hindi ka naman niniwala. Ngayon, may gawa ang tao na hindi dapat paniwalaan. Aling gawa? Yung gawang wala sa katwiran ng Diyos. Di ba? Yun ang hindi mo dapat. Yung kasinungalingan, yung pandaraya, yun ang wag mong paniwalaan. Pero ang Biblia, isinulat ng tao, inimprenta ng tao. Sabi ng Biblia, igalang mo yung ama't ina. Ha? Magsitalima kayo sa inyong magulang sa Panginoon. Tama ba o hindi? Tama yun. Kahit konsyensya mo na lang ang sundin mo eh. Tama yung sabi ng Diyos na igalang mo tatay mo't nanay mo eh. Biro mo tatay mo't nanay mo, nagpalaki sa'yo, nung maliit ka, bantay ng bantay sa'yo, nagpupuyat. Tapos paglaki mo, dadabog-dabugan mo, tarantado ka. Dapat igalang mo yung magulang mo. Sabi nga ng pasyon, kahit natadtarin mo ang laman at ang iyong buto, 10 ng iyong tanang balahibo, hindi sapat ibayad sa utang sa magulang mo. Tamo? Kaya ang magulang, pinagkakautangan mo ng loob. Dapat mo bang paniwalaan o hindi? Dapat. Sabi ng Biblia, huwag kang papatay. Tama ba o hindi? Huwag kang magnanakaw. Isinulat nga ng tao, pero mali ba yun? Parang ganito. Sabi ng bata, sabi ng kapatid mong bata, Kuya, pag hindi ka kumain, 1 taon, mamamatay ka. Kung mo ba bata ang nagsabi, hindi mo papaniwalaan? Ganito lang yon. Yung piso, totoong piso, padala mo sa bata. Magkano yon? Magkano? Piso. Padala mo sa abogado. Magkano yon? Piso pa rin. Padala mo sa luko-luko. Magkano yon? Piso pa rin. Di nababago yung piso. Kahit sino may dala. Ang tao lang ang tanga. Hindi marunong umunawa. Ganito. Si Imelda Marcos, pag suotin mo ng puwit ng baso, tanong mo sa tao, ano yung suot ni Imelda? Ay, brilyante yan. Yung brilyante, pasuot mo sa pulubi. Ay, puwit ng baso yan. Kasi tanga ka eh. Hinahatulan mo yung estado ng tao. Huwag kang maghumatol sa estado ng tao. Kahit bata ang nagsasalita, pag totoo sinasabi, paniwalaan mo. Di ba? Kahit bata. Ang totoo, sa husgado, mas pinaniniwalaan pa ang bata kaysa sa matanda. Di ba? Pag ang bata nagtestimony sa husgado, mas naniniwala ang hukom eh. Bakit? Kasi most probably, ang bata nagsasabi ng totoo. Yun ang logic doon. Ano ibig sabihin? Hindi ko mo tao, hindi mo na paniniwalaan. Lalo na kung ang sinasabi ng tao ay galing sa Diyos, taga-sulat lang naman siya, ang Diyos naman na nagdidikta, ba't di ka maniniwala? Di ba? Yung sinasabi mo, harap mo sa akin, paniniwalain natin. Meron kasi akong nakausap sa PGH nung araw, isang doktor. Hindi raw siya naniniwala sa Biblia. Para akong na-intriga, Dok, alin ka ako sa Biblia, hindi niyo pinaniniwalaan? Basta ikaw ang Biblia, hindi ako naniniwala dyan. Gawa ng tao yan. Ganun ba? Dok, pwede ba babasahin ko lang sandali ang Biblia? Sabihin niyo sa akin kung naniniwala kayo o hindi. Sabi ko, binasa ko. Huwag kang sisiping sa babae sa panahon ng kanyang karumihan, sa kanyang karumalan. Dito, Dok, sabi ng Diyos, hindi raw maganda yung babae, sisipingan mo pag may regla. Yan, naniniwala ako dyan. Talagang tama yan. Hindi niya pwedeng hindi paniwalaan, doktor siya. Pag hindi, sasampalin ko siya. Di ba? Isasampal ko sa kanya yung katwirang nasa Biblia. Di naniniwala siya ron. Dok, ito pa, babasa pa ako isa rito. Sabi ng Diyos, pag ikaw ay nakahawak ng bangkay ng isang hayop na karumal-dumal o ng isang taong namatay, maliligo ka at maghuhugas ka ng kamay. Tama ba yun, Dok? Hindi siya pwedeng tumutol eh. Kasi siya, buhay pa hinahawakan niya pagkatapos ng isang pasyente, hugas. Pagkatapos ng hipo isang pasyente, hugas. Hindi pa patay yun, buhay pa yun. Hugas na siyang hugas. Sa Biblia, pag patay, hugas ka. Naliligo ka pa. Tama ho ba yun, Dok? Medically and scientifically, tama yun. Yan. Tama yan. Naniniwala ako dyan.
De lahat nung may kinalaman sa doktor, pinagbabasa ko. Mamayang konti, nakakaisang oras na kami. Sabi mo, Dok, di ka naniniwala sa Biblia. Alin ang hindi mo pinapaniwalaan sa Biblia? Hindi siya makasagot eh. Natulala siya. Lahat ng basahin ko, naniniwala siya. Pag magkakain ka, ikaw magugas kang kamay. Pag tatay ka, tabunan mo ng lupa. Nasa Biblia eh. Tututulan niya ba yung doktor siya? Sabihin ba niya, hindi, pagkatay mo, iwan mo na lang niya, pabayaan mo kainin ng aso. Ganun ba? Hindi ka doktor niyan. Nakalagay doon, pag tumai ka, tatakpan mo ng lupa. Tama ba yun, Dok? Tama raw. Nung kabasa-basa, bandang huli, alam mo, sabi niya, totoo pala yung Biblia. Kita mo na, naniwala siya. Kaya lang mo sinasabi, yung iba pangase, yan naman ang Biblia, kulang yan eh. Meron akong nakausap nung araw, pare. Yan naman ang Biblia, kulang yan eh. Padre, sabi ko, okay. Alin ho ang kulang sa Biblia? Kasi pag sinabi niyong kulang, dapat alam niyo yung buo. Tama po ako o hindi? Halimbawa, tinawag mo yung mga anak, halika kayo lahat, mga anak! Dumating, 8. Ba't kulang? Sabi ng nanay, ba't kulang? Kasi alam niya siya mga anak niya. Kaya mo muna sabi kulang, alam mo yung buo. Tama o hindi? Sabi ng pare, kulang daw Biblia. Ano kulang, padre? Ha? Siyensya, nasa Biblia. Psikolohiya, nasa Biblia. Aritmetika, nasa Biblia. Lahat ng maiisip mo, nasa Biblia. Gusto mo, patunayan ko sa'yo. Mag-isip ka ng kahit anong bagay, babasahin ko sa Biblia. Yung hindi mo nga naiisip, pwede ko pa rin basahin sa Biblia. Ano ang kulang sa Biblia? Bakit mo sasabihin kulang ang Biblia? Para mo masabing kulang ang Biblia, alam mo ang buo. Sino naman nakakaalam ng buo kundi ang Diyos? Wala naman iba nakakaalam ng buo kundi ang Diyos eh. Ako man, marami kong hindi alam eh. Di ba? Pero kung lahat lang nung iisipin mo ang itatanong mo sa akin, lahat yon, ginagarantiyahan ko sa'yo, babasahin ko sa Biblia, lahat. Gusto mo, pati ampalaya, babasahin ko sa Biblia. Pati bawang, pati pipino nasa Biblia, sibuyas nasa Biblia, ampalaya nasa Biblia. Ano pa rito ang alam niyong gulay? Yan, nasa Biblia yan. Ito ba? Totoo ba itong bulaklak na to? Kasi nung dito ako pumunta nung puro mga paper roses yun. Yan, nasa Biblia yan. Pati nga bulaklak na artificial, nasa Biblia rin eh. Yung paper roses, nasa Biblia yun. Aeroplano, nasa Biblia. Computer, nasa Biblia. Gusto nyo, lahat nandun yun. Walang kulang yun. Ano pa tatanong mo? Pati nga numismatics, nasa Biblia eh. Pati yung tropology, nasa Biblia yon. Anthropology, nasa Biblia yon. Yung tropology, nasa Biblia yon. Walang kulang ang Biblia. Ako po kasi sa nakaraang mga 34 anyos, 35 na pala, sa awa ng Diyos, na nakagiliwang ko na yung sinasabi sa Biblia, isipin at pag-aralan. Kaiisip ko, napatunayan ko. Sabi ng Diyos, pakinggan niyo. Isipin mo ang sinasabi ko, at sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Ayun ang sabi ng Diyos. Isipin mo ang sinasabi ko. Bibigyan ka ng Diyos ng pagkaunawa sa lahat ng bagay. Kaya pag mag-iisip ka lang, maintindihan mo eh. Mag-isip ka po. Pati buhok, nasa Biblia. Diba? Pati kalbo, nasa Biblia rin. Si Pogi, nasa Biblia yun. Alaan nyo? Ha? Wala kang iisipin wala sa Biblia. Tinanong nga sa akin eh. Yang kakon si Ginoong Periol, nasa Biblia yan. Si Kibuloy, nasa Biblia yan. Sabi ng Biblia lilitaw ang maraming propeta. O, di ba nakasulat na sila ron? Kasama sila ron eh. Maayos mo ba yun? Malay mo, pati ako kasali ron. Ganon yun. Kaya lahat nasa Biblia yan. Huwag kang magduda sa Biblia, iyo. Brother Soriano, tatanong ko lang kung tama yung ginagawa ko. Kasi bali, mula noon nagbasa ako ng Biblia,
May nabasa ako sa Biblia na bawal daw kumain ng dugo. Tsaka yung inaalay sa mga Diyos-Diyosan po. Sige, sabihin. Bali, tama ho ba yung ginagawa kong gano'n? Kasi yung mga kasama... Alin ang ginagawa mo? May nabasa kang bawal kumain ng dugo. Bali, hindi na po ako makain ng dugo ngayon. Oo, ba't naman may tatanong kung tama? Ikaw pala mismo Kasi po, bali, pinagtatalunan po namin sa bahay na hindi daw bawal kumain ng dugo. So, Alam mo kasi sa Katoliko, walang bawal kainin, di ba? Bali, Katoliko na po ako. Kahit nga bulati, pwedeng kainin sa Katoliko, di ba? Kahit aso na nasa gasaan, di ba? Kahit na ibon na binigti, pwede. Manok na namatay sa sarili, pwede. Pero kung susunod ka sa Biblia, yung mga hayop na namatay sa sarili, ayaw ipakain ng Diyos yun eh. Pakinggan mo. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na namatay sa sarili. Oh. Kung Biblia pag-uusapan, bawal yon. Pero sa Katoliko, kahit ano makakain mo eh. Di ba? Kaya nakatingin ka naman ng worm burger. Hindi ba? Yung worm burger. Yung bulati, ginawang burger. Oh. Walang bawal. Sa Sabadista, bawal yun. Yung daga, bawal sa Sabadista yun. Sa Katoliko, kinakain ng daga, di ba? Yung palaka, bawal sa Sabadista yun. Kinakain din natin ng palaka. Maraming bawal sa Sabadista eh. Kaya kung ang pag-uusapan, bawal na pagkain, talagang maraming bawal sa Sabadista. Wala naman bawal sa Katoliko. Ngayon, sa Iglesia naman ni Cristo, bawal naman ang kumain ng dugo, hahawiin mo lang. Ganun. Kasama siya sa sabaw, hahawiin mo lang, kakainin mo na yung sabaw. Ganun sila. Kanya-kanyang mga virtud yan eh. Pero kung Biblia ang babasahin mo, doon ka maniwala sa Biblia. Huwag kang kabahan. Pag nabasa mo sa Biblia, sinunod mo, huwag kang kabahan. Yung yung mga pagkain inaalay po sa Diyos-Diyosan. Lalo nang masama yun. Bakit po kaya pinagbawal yun? Hain sa Diyos-Diyosan yun eh. Pakinggan mo kung bakit pinagbawal sa Diyos. Subalit sinasabi ko, ng mga bagay na inihahain ng mga hentil ay kanilang inihahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo magkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonyo. Ayun. Sa demonyo pala naaala yun, hindi sa Diyos eh. Kaya ba't kaya kakain nun? Kasi po sa... halimbawa, meron kang kilalang Chinese. Opo. Yung mga pagkain nila, hinahandog nila kay Buddha. Diyos-Diyosan si Buddha, huwag kang kakain nun. Kasuklam-suklam sa Diyos yun. Meron nga ako suki sa Divisoria, binibilang ko ng sotanghon. Naghihintay ako dun sa kanilang taga-buhat. Marami kong biniling mga sotanghon eh. Siguro 3 bundle. Hindi ko kaya. Hahatid ka, kaya lang naghatid pa. Sabi niya, hintay ka muna dyan, upo ka dyan. Nung matagal-tagal na, kumuha siya ng orange doon sa altar ni Buddha, binibigay sa akin. Sabi ko, ayoko, hindi ako kumakain niya. Hindi ka kumakain orange. Kumakain ka ako, pero hindi yung galing doon. Kasi, pagka inialay na sa mga Diyos-Diyusan, nakakadungis ng puso ng bata. May wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan. Kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyosan ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan. At ang kanilang budhi, palibhasa ay mahina, ay nangahahawa. Ayun, ang budhi mo, pag mahina, nahahawa ka dun sa impluensya ng Diyos-Diyosan. Alam mo ba ang impluensya ng Diyos-Diyosan sa tao? Hindi nga po. Meron ka bang ideya kung ano nagagawa ng Diyos-Diyosan sa tao? Wala po. Pakinggan mo, babasahin natin. 1:21 ng Roma. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Dahil dito,
Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita. At palibasay, hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip. Ito mo ha, yung mga taong kumikilala at sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, ibinigay ang wika sila ng Diyos sa mahalay na pita. At sa mahalay na pag-iisip. Sa 24. Dahil dito sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. It says, dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan yaong nalalaban sa katutubo, at gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Nakita mo, ang impluensya ng Diyos-Diyusan pati sa sexes. Dahil sa pagsamba ng tao sa Diyos-Diyusan, yung mga lalaki pinalitan nila yung katutubo. Yung mga babae, pinalitan nila rin yung katutubo. Ang babae, gumagawa ng kahalayan sa kapwa babae. Ang lalaki, ganun din naman sa kapwa lalaki. Kaya masama ang impluensya ng Diyos-Diyusan. Alam mo ba kung bakit ngayon laganap na laganap yung kinakasal lalaki sa lalaki at babae sa babae? Dahil sa impluensya ng Diyos-Diyusan yan. Ayan po mga kaibigan, napakaganda at napakasarap pong makinig sa mga tanungan dito po sa Bible Exposition ng ating kapatid na Eli. Bagamat ito po ay lumang-luma na mga kaibigan, pero yung mga talata at yung pagtuturo ng ating kapatid na Eli ay talagang fresh na fresh mga kababayan, no? Yung mga nagsasabi na ba't nyo pa pinapaniwalaan yan, si Soriano ipatay na. Mga kaibigan, yung katawan lamang po ng kapatid ni Eli ang patay, pero yung kanyang mga ipinapangaral ay aral po ng Diyos at buhay na buhay. At yun po mga kaibigan ay nagbibigay ng kaligtasan sa taong mga gustong umunawa. Marami pa ito mga kaibigan, kaya ano pang gagawin natin? Di tuloy-tuloy natin hanggang sa matapos, no? Anong sasabihin ko? Magagalit sa akin ang Diyos doon. Pag sinabi ng Diyos, sabihin mo, ulul yon. Ulol talaga yon. Hindi ko papalitan yon. Sinabi ng Diyos, malibog daw yung mga babae na yon. Papalitan ko ba yon? Malibog ang nakasulat. Basahin nga natin. At sinipingan nila siya na parang sumiping sa isang patutot. Bakit? Gayon nila sinipingan si Ohola at si Oholiba na malibog na mga babae. Papalitan ko ba yun dahil masama pakinggan, malibog? Papalitan ko. Pag pinalitan ko, hindi ako sa Diyos. Ang sa Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Sabi ng Biblia. Sabi ng Diyos, malibog daw Ba't ko papalitan? Di sasabihin ko sa inyo, para hindi kayo nag-iisip. Ba't malibog? Ano ba ginawa nito mga si Oholiba at saka si Ohola? Basahin mo nga yung 23:2. Anak ng tao, may dalawang babae na mga anak na babae ng isang ina. At sila'y nagpatutot sa Ehipto. Sila'y nagpatutot sa kanilang kadalagahan. Dooy nangahigpit ang kanilang mga dibdib. At dooy nangahipo ang mga suso ng kanilang pagkadalaga. Kita nyo? Kaya naman pala yan tinawag ng Diyos malibog, ang propesyon patutot. Tututulan nyo ba yung nasa Biblia yon? Naku naman, masyado naman tayong plastic pag hindi natin matanggap. Sinasabi na ng Diyos, ayaw pa natin. Pinapasama lang ng mga ministro ni Manalo, masama raw ang bunganga ko. Hindi!
sapagkat ako'y nagsasalita ayon sa kagustuhan ng Diyos na aking sinasampalatayanan. Sabi ng Diyos, huwag mong babawasan ang aking salita, kahit isang salita. Kaya pag nabasa ko sa Biblia, walang hiya, sasabihin ko yun sa kinauukulan. Meron naman talaga mga taong walang hiya. Pakinggan nyo. Sa gayoy, hinahawakan niya siya at hinahagkan siya. At may mukhang walang hiya na nagsasabi siya sa kanya. Meron bang walang hiya? Meron nasa Biblia ba yon? Sinabi ba ng Diyos yun? Kung sa Diyos ka, sasabihin mo ba yon? Teka muna. Pero hindi naman lahat ng tao sasabihan mo ng walang hiya. Sino lang yung sasabihan mo ng walang hiya? Di yung talagang walang hiya. Sino ba yung walang hiya? Gumising kayo ng ayon sa katwiran at huwag magkasala, sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo kilusin sa kahihiyan. Merong mga tao nakapirmi sa kahihiyan. Hindi umaalis dun sa kahihiyan. Gumising kayo sa katwiran. Merong walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kilusin kayo sa kahihiyan. Bakit? Meron bang mga taong walang hiya? Basa sa 6 ng unang Korinto pa rin. Sinasabi ko ito upang mangahiya kayo. Di yata't wala baga sa inyo na isa mang marunong na makapagpapayo sa kanyang mga kapatid? Tanyo? Sinasabi ko ito, sabi ni Pablo doon sa mga taga-Korinto noong una, para mga hiya kayo. Ibig sabihin, hindi nakakaramdam ng kahihiyan yung iba ron. Kaya, ganyan po mga ngaral ng Diyos, masaktan ka, matuwa ka, basta't ipinapasabi ng Diyos. Alam nyo, kung yung mga babasahin natin, yung mga bagong sali ng Biblia, luko-luko pa ang tawag ni San Pablo dyan sa mga basahin natin. Yung Biblia ng Sambayan ng Pilipino. Pakilagay sa screen. Ito po ay sa Roma 1:22 ng Bibliang Sambayan ng Pilipino. Sila'y mga lokong nagmamarunong. Mga loko pala ito, mga loko-loko pala ito Loko pero nagmamarunong. Bakit? Ba't sila tinawag ni Pablo lokong nagmamarunong? 23. Ipinagpalit nila ang kaluwalhatian, ang Diyos na walang kamatayan, sa larawan ng kahit anong lumilipas, ibon, hayop at ahas. Tanyo, ipinagpalit nila yung kaluwalhatian, ang Diyos na walang kamatayan sa larawan ng kahit ano. Larawan ng tao, ibon, hayop. Yun ang sinasamba nila. Kaya ang sabi ni Pablo, ito'y mga lokong nagmamarunong. Tanyo? Siguro tama na po yan, kapatid. Thank you po. Okay na po, kapatid? Opo. Salamat maliwanag po. na po. Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawas, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Unahin po natin si kapatid na Jimmy Taranay, INC. Ako, naniniwala po, siguro meron din po ritong kapatid na INC. Brad Eli, sa totoo po, nanonood na po ako sa inyo nung nasa RJ29 pa po kayo. Matagal na po ako, 90s pa po, nanonood na po ako sa inyo. Salamat po. Pero po, mula po nung pumasok ang tamang daan, siguro year 2001 po. Ito po, kasasabi niya lang po, Brother Eli, kayo direktamente sa Biblia po, ano po ba? Biblia. Pag hindi po sa Biblia, alam po naman po ng mga kapatiran nyo narito, sila po ang mga saksing buhay na, lalo na po yung matatanda, narinig po nila ito sa programa ninyo, maging sa radyo man o television. Ito po, talata po talaga po ito, Brother Eli. Kasi po, may nakakay po sa akin rito, kasi po, military po ako, Brother Eli. Handa ko pong ibigay ang aking sarili sa tunay na paglilingkod. Kung ito pong samahan ninyo ay tunay na sa Diyos. Meron po kaming usapan. Pag sinagot nyo po ito, tama ang talata, tama ang sagot. Dito na ako sa inyo, Brad Eli.
Sige po. Sa isang salita naman po, Brad Eli, kung hindi nyo masagot ng tama, ewan ko lang po sa kanya, pero sa awa ng Diyos po, sa amin naman po siya pupunta. Sige Isahan po. lang po yan. Matagal na po. Pwede po magtanong ng tatlo? Sige po, conforme Okay. naman po yun sa haba ng sagot. Eh. Okay. Unang pong tanong, talata po ito, nakasulat po doon sa kanila sa ano. Sabi po sa tamang daan nila, Karamil, sabi ko, night time na kontra-kontra po kayo ngayon. Pumapanik na daw po kayo sa 150 contradiction. Pero isa lang po ang talata, kung maaari, kahit na isa lang. Sige po. Sa Marcos 14:50 po, may nagtanong po sa inyo, sino pong nagsitakas? Ang sabi niyo po, hindi po pwedeng ang tumakas ay ang mga alagad, kundi ang mga dumarakit. Pero sinagot niyo rin po sa isang pagkakataon. Sa pagkakataon yon, hindi po tumakas ang mga dumarakit dahil, ay tumakas mo muna ang mga dumarakit sa mga pagkakataon yon dahil meron hubot-hubad na tumatakbo at sa hindi po kalayuan, si Apostol Pablo ay sumusunod po habang si Kristo ay dinadakip na po, di ba? Hindi po si Pablo yun, kapatid. Sino po yun? Wala pa po si Pablo nung panahon na yun. Sino po yun? Hindi pa siya apostol. Ay, si Santiago po. Hindi, babasahin na lang po natin. Ano po yung tanong nyo muna? Marcos 14:50 po. Ano po tanong nyo ron? Kasi ang sagot niya po, imposible ho na iwan po ng mga alagad. Ang Panginoong Jesucristo sa Marcos 14:50. Hindi ganun ang sagot. Hindi po. Posible. Makuha po ito sa tamang daan kasi po nilalabas Hindi po ito ganon. sa tamang daan. Kasi alam nyo, sa tamang daan, lagi na lang pinapalitan yung sinasabi ko ron eh. Hindi po. Ganon yun eh. Mabuti, basahin natin. Basahin natin, kapatid na yun. At iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Papansinin mo ang ulat, iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Tama ha? Ito po, ang sabi niyo po, Sandali, kapatid. Bibigyan kita ng background there. Iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Ngayon, yung sumulat nito, pakinggan nyo mga kababayan, yung sumulat nito, tumakas ba? Yun lang, pinapapasin ko lang sa'yo. Yung sumulat nito, tumakas ba? Hindi naman niya sinabi, iniwan naming lahat siya. Ngayon, para maliwanagan natin, sino ba ang sumulat nito? Ang sumulat po nito, si Marcos. Si Marcos, alagad. Alagad po yan. Otherwise, hindi pagsusulatin niya kung hindi alagad yan eh. Ayan. Ngayon, yung salitang, iniwan siya ng lahat at tumakas, ang gusto kasing sabihin ng mga taga-Net 25, lahat daw ng mga alagad, lahat ng mga apostol, tumakas daw lahat. Dahil sa nabasa, iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Wala naman nakalagay. Iniwan siya ng lahat ng alagad at nagsitakas. Wala namang alagad eh. Ng lahat. O ngayon, sino ngayon ang natira? Hindi po yun ang tanong ko. Ang tanong ko po, sino po Hindi, ang kapatid. nagsitakas? Pagbigyan mo ako ng premise. Alam ko yung tanong mo eh. Alam ko yung tanong mo. Alam kong gusto mo akong ipitin. Pasensya na po, Hindi naman ako ganun kagago. Hintayin mo lang. Be patient. Unang-una, programa ko ito. Di ba? Hindi naman ikaw ang dapat masunod. Ako eh, di ba? Ngayon, iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Walang nakalagay na alagad. Ang sabi ng pastor mo, ang mga alagad daw ang nagsitakas. Ha? Naiwan yung humuhuli. Pakikita ko sa iyo ang senaryo ngayon. Merong hindi umalis. Yung hindi umalis, yon ang nagsulat nitong aklat na ito. Alam mo kung bakit?
May premise yan eh. Hindi sila basta nagsusulat. Ang mga alagad ni Kristo, hindi basta nagsusulat. Ang isinusulat nila, yung nakita nila at narinig. Pakinggan mo ha. Sa unang Juan 1:3 hanggang 4. Basa. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesukristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat. Alin daw po ang isinusulat nila? Yung aming nakita, yung aming narinig, ibinabalita namin sa inyo. Ang mga ito, isinusulat namin. Therefore, ang isinusulat nila, yung nakita nila at narinig. Di ba ganon, mga kababayan? Sabi ni Marcos, iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Kasama ba siya? Paano siya makakapagsulat kung pati siya umalis? Nakita mo? Ngayon, bakit tayo nakakatiyak na meron tayong dapat siya sa atin sa mga talata susunod? Umpisahan ko uling basahin, saka natin ituloy-tuloy. Pakinggan nyo. At iniwan siya ng lahat at nagsitakas. At sinundan siya ng isang binata na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad. At hinawakan nila siya. Datapwat kaniyang binitawan ang kumot at tumakas na hubot-hubad. Nakita nyo ha? Hindi naman pagdating ng mga sundalo, hinuli agad si Kristo. Maraming pangyayaring naganap eh. Yun ang pinapaliwanag ko. Napilit na nilalabo ng mga ministro ni Manalo. Eto, dumating yung mga huhuli. Pagdating, pupuntahan si Kristo. Nagwala si Pedro. Diba? Basahin natin muna. Kailangan binabasa eh. Basa. At siya'y sinunggaban nila, at siya'y kanilang dinakip. Datapwat isa sa nangaroon ay nagbunot ng kanyang tabak at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote at tinigpas ang kanyang tainga. Tamo, nung sunggaban si Kristo para dakipin, merong isang alagad si Kristo, si Pedro ngayon, nagbunot ng tabak, tinagpas ang tenga ni Malco, tanggal ang tenga. Ayan. Yun eh, sundalo ng dakilang saserdote. Tanggal ang tenga ni Malco. Ano sumunod na pangyayari? Tuloy. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, kayo bagay nagsilabas na parang laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghampas upang dakpin ako? Araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako hinuli. Ngunit nangyari ito upang matupad ang mga kasulatan. At iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Ano nangyari? At sinundan siya ng isang binata. Ayan. Na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad. Teka muna. Nung siya'y huhulihin, merong alagad na nagtagpas ng tenga, yun nga yung si Malco. Diba? Tapos, nagsalita si Kristo. Ano ba kayo? Manghuhuli ba kayo ng tulisan? Araw-araw kasama niyo ako sa templo, nagtuturo ako. Tapos nagsidating kayo ngayon, may mga panghampas, meron kayong mga tabak para kayong huhuli ng tulisan. Hindi naman ako hardened criminal eh. Ibig sabihin ni Kristo, parang yung ginawa sa akin ng NBI. Libel case lang naman, pumunta sa Apalit, 2:00 ng madaling araw ng Sabado, kasama yung pastor ng iglesia ni Manalo, ang dala ay mga grenade launcher at nakaarmas lahat. Para bang hardened criminal ang huhulihin. Libel lang naman yung demanda, walang kakwenta-kwenta. At katunayan nga, na walang kakwenta-kwenta yung libel na ipinail na yun, dinismiss na yun ngayon ang RTC ng Marikina.
Pero pumunta sila, kasama ministro ni Manalo. Sabi ko, ano ginagawa ng ministro ni Manalo rito? Huhuli ang NBI, ang dami. Daang-daang mga tao. May mga nakalagay pang ano sa kamay at saka sa ulo. Pakita nga natin. Yan. Sabado yan ang madaling araw, labag sa batas yan. Kasi malakas sila sa NBI. Ang puno ng NBI, Iglesia ni Manalo. Si Wikoko. Pakita mo, may grenade launcher pa. Parang huhuli ng kriminal na hardened criminal. Libel lang naman. 2:00 ng madaling araw, piyesta opisyal pa. Bawal sa batas. Kung malakas sila sa NBI, nilusob kami ron. Ang takot ng mga nakatira sa orphanage. Ganyan ang ibig sabihin ni Kristo, mga kababayan. Ano? Araw-araw nasa templo ko, nakikita nyo ko. Pagkatapos ngayon, naririto kayo, may mga taba kayo. Bakit? Kayo ba yung manghuli ng tulisan? Ayan. Tingnan natin kung ano nangyari. Lilipat tayo ng ebanghelyo para makita natin ano na ginawa nung matagpas yung tenga, ano na nangyari sumunod. Basa. Lucas 22:50. At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng dakilang saserdote at tinigpas ang kanang tainga niya. Kanan pa lang nahagip ni Pedro, kanan. To. Yan. Ngayon. Tatapwat, sumagot si Jesus na nagsabi, pabayaan ninyo sila hanggang dito. At hinipo niya ang tainga ng alipin at ito'y pinagaling. Nung oras na yon, yung natagpas na tenga, ibinalik ni Kristo, pinagaling Ano nangyari? At sinabi ni Jesus sa mga pangulong saserdote at sa mga punong kawal sa templo at sa mga matanda na nagsidating laban sa kanya, kayo'y nagsilabas na tila laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghampas? Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, ay hindi ninyo iniunat ang inyong mga kamay laban sa akin. Tatapwat ito ang inyong oras at ang kapangyarihan ng kadiliman. Ayan. Makikita mo, no? Hindi naman yung pagkahuli kay Kristo, huli na agad, hulihan na. Hindi. May nangyari, may intervals, may mga pangyayari na ganap na naga si Pedro. O tapos, pinag-aralan pa ni Kristo si Pedro, soli mo yan. Sa lalagyan mo, Pedro, masama yan. Ang nabubuhay sa tabak din mamamatay. Meron pang ganun sa ulat sa Ebanghelyo, no? Meron pang mga nangyaring mga intervals. Pagkatapos, pinagaling niya yung tenga. Ngayon, magaling na. Nagsalita ngayon si Kristo doon sa mga nanghuhuli sa Kanya. Araw-araw ako nasa templo, hindi nyo inunat ang kamay nyo doon sa laban sa akin. Tapos nandito kayo ngayon, meron kayong mga daladalang tabak. Nangyari ito sapagkat ito ang oras nyo. Ang oras ng kadiliman. Di merong nangyaring mga intervals. Yan. Ano sumunod? At kanilang dinakip siya at dinala siya at ipinasok siya sa bahay ng pangulong saserdote. Tatapwat sa malayo'y sumusunod si Pedro. Kita nyo? Nawala ba lahat ng alagad? Yun ang punto ko Hindi naman lahat nagsita kasi. Isa si Pedro. Bakit? Sumusunod siya. Isa pa, yung hubot-hubad. Balikan natin yung hubot-hubad na nakakumot lang. At sinundan siya ng isang binata na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad. At hinawakan nila siya. Datapwat kaniyang binitiwan ng kumot at tumakas na hubot-hubad. Kita nyo? Hindi naman agad-agad din nakuha si Kristo Merong sumunod nung yung mga ibang alagad umalis na. At alam nyo kung sino pa ang umalis doon, tumakas? Yung humuhuli, si Malco. Ako kasi naniniwala mga kapatid, si Malco hindi na siya magpapatuloy sa gagawin niyang dadakpin si Kristo. Pero mo natanggal yung tenga mo, ibinalik ni Kristo. Meron ka pa kayang lakas ng loob na hulihin pa itong taong ito, pinagmilagrohan ka na? Yun ang punto ko. Yun ang punto ko.
hindi lang pinatutugtog nila ng buo yung ipinakikita sa Net 25. Okay lang naman yun. Talagang ganun eh. Siraan yan eh. Di ako naninira. Yung nasa Biblia sinasabi ko. Naiwan ngayon itong alagad na nakahubot-hubad, na nakakumot. Siya ngayon ang dadakpin ng mga siya ngayon ang dadakpin, hindi si Kristo dadakpin, siya ang hinahabol. Ang ginawa ng alagad, itong nakakumot na hubot-hubad, nagpupumiglas, iniwan yung kumot, nagtatakbo ng hubot-hubad. Sino yon? Si Marcos po yon. Si Marcos yon. Si Marcos po, si Marcos, mga kapatid, alagad. Yung sinasabi ngayon, iniwan siya ng lahat at tumakas. Sino tumakas? Mga alagad, lahat tumakas. Hindi. Si Marcos na iwan. Si Pedro, sumusunod ng palihim. May mga nagsitakas. Pero ang alam nyo, isa sa tumakas, yung humuhuli sa kanya na naputol ang tainga. Yan. Yun ang sinasabi ko, hindi nakadetalye yan eh. Pero kung uunawain mo yung nasa Biblia, makikita mo eh. Tinan ninyo, bibigyan kayo, hahaba lang eh, no? Nagkakatipon sila, 12, pang 13 si Kristo, mahaba lamesa. Mahaba. Sabi ni Kristo, yung isa sa inyo, ipagkakanulo ako. Sabi niya, nagbulong-bulungan ng mga alagad. Sino yun? Sino yun? Sino yun? Sino yun? Hindi sila makapaniwalang isa sa kanila hindi sila maniwala. Ako rin, hindi ko alam eh. Meron palang Bernardo Santiago doon sa lamesa ko eh. Wala akong kaalam-alam doon. Kaya, sino yun? Sino yun? Sino yun? Ngayon, hinudyatan ni Pedro yung alagad na minamahal ni Jesus na nakahilig sa kanyang dibdib. Yan. Mahal na mahal ni Jesus tong alagad na to. Nakahilig sa dibdib niya. Hinudyatan ni Pedro. Sino yun? Tinanong ngayon itong malapit kay Kristo, Panginoon, sino yun? Sumagot si Kristo, mahina ang sagot. Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya yun. Hindi narinig ng lahat sa dulang. Ang nakarinig lang itong nakatabi kay Jesus. Kaya, siya lang ang nagsulat. Siya lang ang nakakaalam kung sino yon. Basahin natin. Pakinggan nyo, ha? Juan 13:23. Sa dulang ay may isa sa kanyang mga alagad na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus. Hinudyatan nga siya ni Simon Pedro at sinabi sa kanya, sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya. Ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sino yaon? Sumagot nga si Jesus, yaong aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga. Kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay, ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas na anak ni Simon Iscariote. At pagkatapos na maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kanya. Sinabi nga sa kanya ni Jesus, ang ginagawa mo ay gawin mong madali. Tapos? Hindi nga natalastas ng sino mang nasa dulang kung sa anong kadahilanan sinalita niya ito. Hindi, walang malay yung lahat ng nasa dulang kung bakit niya sinabi yun eh. Ni Kristo kay Judas, ang iniisip mo, gawin mong madali. Hindi alam ng mga ibang nasa dulang, kung ba't sinabi ni Kristong, dalian mo na kung ano yung iniisip mo, pagkanulo mo na ako, ibig sabihin. Bakit? Ang nakakaalam lang yung nagsusulat ngayon. Kasi siya yung nasa tabi ng dibdib ni Jesus. Siya po si Juan. Ganon. Ganon natin dapat tignan ng kasulatan. Ganon natin dapat tignan. Bakit naisulat ni Marcos na may isang naiwang alagad na hubot-hubad? Kasi siya yun eh. Ayan. At, bakit alam nila si Pedro sumusunod? Palihim, patago.
Kaya yung sasabihin, sabi ni Bularan, iniwan siya lahat ng mga alagad. Mali yun. Yun ang punto ko. Ngayon, sino ba ang tumakas? Yung humuhuli. Tumakas ba yung humuhuli? Ba't kaya siya nahuli? Ang sinasabi kong tumakas na isa sa mga humuhuli, yung isang humuhuli na nataga ang tenga. Huhulihin mo pa ba naman? Ikaw naman, sobra ka naman tigas ng puso nun. Pinagaling ka na, sasama ka sa panghuhuli. Maraming tumakas. May alagad at mayroong hindi alagad. Kasama na doon si Malco. Yun ang kabuuang istorya nun. Ngayon, ang gusto ng iglesia ni Manalo, puntusan ako. Nasabi ko, ang tumakas yung mga humuhuli. Ganito yan, mga kababayan. Yan, hindi aral yan eh. Yan, palagay mo, mali ako, no? Hindi aral yan eh. Istorya yan eh. Hindi naman pinapatupad yan eh. Ang aral na may kinalaman sa kaligtasan, yung ipinapatupad sa'yo, yung pag-aabuloy, yung pagsasanta sena, yung mga kung ano-anong gampanin. Yan naman, hindi naman gampanin yan eh. Ha? Hindi gampanin yan eh. Ganun pa man, hindi lang, pinalalabo lang nila. Kasi siyempre gusto nila kung wasakin, papalabuin nila. Pero kung papatugtugin nyo ng buo, yung tape na pinagkunan nyo nun, and will not take it out of context, maiintindihan ng taong bayan yung karunungang sinasabi ko dun sa mga talatang nakasulat. Ngayon, kung yan ang puhunan para umalis ka dyan sa inyo at pumunta sa amin, o kaya umalis naman yung kapatid namin pumunta sa inyo, masasabi ko sa kapatid, huwag ka na rin aalis dito para pumunta sa kanila. Kasi kung paramihan ng puntos, bakit? Sila simpleng-simple, mali eh. Pakinggan natin. Ito, simpleng-simple. Hindi naman hiwaga ho yan. Hiwaga pa ba yan kung sino yung nakatatanda? Sino panganay? Si Cain. Sino bunso? Si Abel. Sino panganay? Si Cain. Sino bunso? Si Abel. Pero sabi nung puno, ikaw naman simpleng-simple. Ngayon. Yan. Simpleng-simple nangangantsaw. Si Cain daw ang panganay, bunso raw si Abel. Mali yun. Napakagago nun. Katangahan yun. Ngayon. Ganyan ba? Magpupuntusan tayo? Yan, simpleng-simple, mali. Pero yung pinapaliwanag ko sa Marcos, hindi simpleng-simple yun. Bihira ang nakakaalam mo. Yan. Diyan kayo humatol, mga kababayan. Sa punto na yan tayo hahatol. Kung sino ang may mas kaalaman sa kasulatan. Tandaan nyo, ang mga alagad hindi sumusulat ng hindi nila nakita at narinig. Kaya may nagsulat. Hindi lahat ng alagad umalis. Hindi lahat ng alagad tumakas. May naiwang alagad, kaya may nakapagsulat. Yan ang dapat makita. Kaya kung doon lang ang pagbabatayan mo, kapatid, para lumipat ka rito, napakababaw na batayan yan. Napakababaw niyan. Hindi bali ka nang wag lumipat pagka ganyan lang ang batayan mo. Brad Eli kasi po, may nagtatanong po sa inyo noon. Ang itinatanong niya po, alam ko po, natatako po yun, nakasombrero po yun eh. Ang tanong niya po sa inyo, hindi naman kung ilan ang tumakas o lahat eh. Ang tanong niya kung sinong tumakas, kung dumarakit ba o yung alagad. Ang sagot niyo po noon, ang tumakas ay ang dumarakit. Hindi pwedeng iwan ng mga alagad ang Panginoong Hesus Kristo. Tanong ko sa iyo, yung salita kong hindi pwedeng iwan si Kristo, totoo ba o hindi? May naiwan nga eh. May naiwan eh. Ngayon, yung dumarakit. Bakit? Mababasa mo ba na si Malco naiwan? Mababasa mo na iwan si Malco? Sa ordinary promptings of man, ikaw man ang pagmilagruhan ng dinarakip mo, mawawalan ka ng loob na yung dinarakip mo, idakipin mo pa. Yan ang riyan na yung puntong yan, ordinarily, hindi pinapaliwanag ng mga ministro yan. Ordinarily, gaya ng ministro nyo. Doon na lang kayo sa nababasa eh. Hindi nyo nililiwanag kung ano yung nababasa. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya, humatol ka ng matwid na paghatol, kapatid.
Alam mo, yung ginagawa ng mga ministro mo sa TV, pinuputol ng alanganin yung sagot ko. Kaya parang lumalabas na kontradiksyon. Pero laliman mo lang ng konti, hindi simple. Laliman mo lang ng konti, makikita mo. Eh kayo, hindi simple eh. Blatant eh. Sino ang binhi ni Abraham? Si Manalo. Pagkaranay lang panahon, sino ang binhi ni Abraham? Si Kristo lang, hindi si Manalo. O yan. Yan ba ang dahilan? Kaya ka lilipat sa amin? O ang kapatid namin lilipat sa'yo? Huwag na tayong magganunan. Magtanong ka na lang at mag-aral ka. Bahala ka kung gusto mong lumipat, kung hindi. Brother Eli, pangalawang tanong ko po. Sige po. Ang sabi niyo po, sa programa, testigo ko po na naman itong mga miyembro niyo rin. Sabi niyo po, sa lahat ng reliyon, naitapo na si Satanas. Nasa lupa nga nila eh. Nasa lupa nila ito. Ang sabi niyo, dito pa lang, sa ibabaw ng lupang ito, kayo pa lang ang nakapagpaliwanag na si Satanas sa inyo, sa pananampalataya ninyo, ay hindi pa niyahagi sa lupa. Ayun ho, ang sinagot niyo noon. Ito, ano po ito sa TV? Ngayon, po ito. sige. Alam mo kapatid, pagbibigyan kita dahil may awa ako sa mga tao na nagsusuri at saka gusto ko rin mapatunayan ng namumuntos. Kung namumuntos lang, yung nagsusuri naaawa ko. Pero kung namumuntos lang, gusto ko mapatunayan ng namumuntos na hindi niya ako kayang duru-duruin kahit kailan. Eto. Ang pinagbabatayan dyan, yung Apokalipsis 12:9 ng Apokalipsis. Babasa tayo. Pakilagay sa screen. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Jeez! At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo. Sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Kailan naganap yan? Naganap na ba yan? Hindi pa nagaganap yan, kapatid. Hindi lang itinuturo sa'yo ni Manalo dahil tinitya ko sa'yo, hindi alam ni Manalo yan. Pakikita ko sa'yo ngayon. Pakikita ko sa'yo ngayon. Pakikita ko sa bayang Pilipinas. Alam mo kasi, tinutulan niya ng mga ministro mo eh. Ha? Tinutulan niya ng mga ministro mo sa programa. Ayoko sanang ipaliwanag ito eh. Inihahanda ko ito sa diskusyon eh. Pero naaawa ako sa iyo eh. Kaya papaliwanag ko na. Ganito. Sundan mo ako, kapatid ha? Sundan mo ako ha? Mga kababayan, huwag kayong uuwi. Napakahalagang bagay, maintindihan nyo itong mga ipinupuntos na ito sa atin. Ito ha? Uumpisahan ko. Nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, siya'y inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Puputulin na ron ni Manalo. Kaya ang lupa ang ngayon marumi, masama, dahil dito inihagis si Satanas. Ang sabi ni Bularan, ang unang-una nga ikang pinuntahan ng Eden. Ayan ang sabi niya sa programa. Sabi ko, napaka-inhustisya. Makinig kayo. Nangangailangan dito ng konting katalinuhan, mga kababayang Pilipino. Sa Amerikano, di nyo maririnig ito. Pakinggan nyo lang. And justify it for yourself. Ito
Sabi ng Biblia, nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Kaya nung matalo yung dragon, inihagi sa lupa. Pangit eh. Kung aalamin natin, sabi ni Bularan, inihagis daw unang-una sa Eden daw pumunta. Kayo. Si Satanas, basura. Di ba si Satanas, trash? Basura. Hindi ba ang Eden, isang espesyal na lugar para alagaan ng Diyos si Adan at si Eva? Kung ikaw ang magtatapon ng basura, itatapon mo dun sa espesyal na lugar. Tamo, hindi naman tayo nag-aral ng masyadong mataas. Diba kapatid, ano? Napakaganda ng sagot. Pag ikaw ba dumumi, ilalagay mo sa sala. Napakatanga ng isang tao. Ba, yung bahay mo, mahirap ka lang. Sala lang, tapos doon na rin mismo yung kainan, tapos meron kang kapirasong kwarto na ang kurtina lang ang pansara, pag e-eba ka, yung pagtatai ka, ay babalot sa dyaryo, di ba, tinatapo fly away yun eh. Ganun, no? Doon sa mga squatters area, di ba ganun, ano? Ngayon, napakawala mo namang kaisip-isip. Pagkatapos mong tumae, ilalagay mo sa sala. Tama? Kumbaga sa bahay, yung Eden ng sala, bakit nung ihagis ang demonyo, sa Eden dinala? Yan. Yan ang tanong. Ang Diyos ba in hustisya? Na ang Diyos ba? Yung taong kanyang ginawa, ibabalibag niya yung walang hiya si Satanas doon sa Eden mismo na pinaglagyan niya doon sa taong ginawa niya. Hindi niya gagawin yun. Mahal niya ang tao. Tayo lang ang hindi marunong magmahal sa kanya. It is we who do not appreciate the goodness and the kindness of our God. Pero ako na-appreciate ko kasi nakikita ko sa Biblia ganito. Yung sinasabi sa Apokalipsis, hindi pa po nangyayari yun. Hindi kaya may demonyo rito, dahil inihagis dito demonyo, hindi. Kaya may demonyo rito, pinapasok ni Eva at ni Adan. Pinapasok. Kumatok ang demonyo. Ang enkargado si Eva at si Adan, pinapasok, kaya nakapasok. Hindi inihagis dito si Satanas. Yung paghahagis, tingnan natin ha, babalikan ko. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang anghel ay nakipagbaka sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka at hindi sila nanganalo. Ninasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon. Ang matandang ahas. Diyan pala matanda na siya. Sa Eden ba matanda na siya? Pakinggan nyo yung ahas sa Eden. Genesis 3:1, ang ahas nga ay lalong tuso, higit sa lahat ng mga hayop sa parang nanilikha ng Diyos. At sinabi ng ahas sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain? Ng mga punong kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae. Ano ang sagot ng babae? Sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan, makakakain kami. Tatapwat, sa bunga ng punong kahoy na sa gitna ng halamanan, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yun, ni huwag niyong hipuin. Baka kayo mamatay. Sino kausap ni Eva? Ahas. Yung ahas. Anong ahas? Ahas lang. Yung nasa Apokalipsis, lagay nga ulit natin sa screen. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas. May matanda na pala yan eh. Sa makatid magkaibang senaryo yan, hindi yan yun sa Eden. Dito kasi tumanda na siya eh. O ngayon, para maintindihan nyo, baka kayo nananabik na sa gusto kong sabihin, o babalikan natin yung 9. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Napansin nyo? Buong sanlibutan nadaya niyan eh. Di hindi pa lang yan sa Eden.
Nakuha nyo, mga kapatid? Good evening, Mr. Yang. Nakuha nyo? Ha? Ang dumadaya sa buong sanlibutan. Wait, nakatapos na palang mandaya itong tarantadong to eh. Eh, sa Eden naman, wala pang tao eh. Wala pang tao sa Eden, dadalwa pa lang. Paano, nung ihagis si sa Eden pumunta? Bularan. Hindi kasi alam ni Manalo yan eh. Yan. Eto. Eh, kailan yan? Kailan yan? Sa Eden ba yan? Gaya ng paniwala ni Manalo? Tuloy natin. Ang dumadaya sa buong sanlibutan, siya'y inihagi sa lupa, at ang kanyang mga anghel, inihagis na kasama niya. At, Jis, narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, pagkahagis, may nagsalita sa langit, ngayon. Kailan? Ngayon. Pero hindi ngayon yun. Tandaan nyo, hindi yun yung ngayon. Nung makahagis na mahagis na, narinig ko ang isang tinig sa langit na nagsasabi, ngayon ay dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo sapagkat inihagis na ang tagapagsakdal o tagausig sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsasakdal at nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw-gabi. Ano raw ang nangyari nung maihagis? Dumating na ang kaligtasan, ang kapangyarihan, ang kapamahalaan ng Kristo. Kailan ba mamamahala si Kristo? Doon sa umpisa ng 1,000 taon. Sa milenyo, mga kapatid. Doon siya mamamahala. Doon sa umpisa na yon, ng pamamahala, mag-uumpisa po yun sa pagkabuhay na mag-uli ng mga patay eh. Basahin muna natin para maintindihan nyo. Dumating ang kapamahalaan ng Kristo. Kailan yon? Basahin natin ang Apokalipsis 20, versikulo 4 hanggang 6. Basa. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kailan mag-uumpisa yung 1,000 taon? Pag nabuhay na yung mga maghaharing kasama ni Kristo. Kailan ba yung pagkabuhay nung maghaharing kasama ni Kristo? Unang Timoteo o Unang Tesalonica 4:16. Pakinggan nyo. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito'y isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Kailan po mangyayari yung pagkabuhay ng mga kay Kristo? Pagbalik ni Kristo. Bumalik na ba? Pagbalik, bubuhayin. Pag nabuhay, bibigyan ng mga upuan ng paghatol. Hahatol sila. Maghahari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, alam nyo no mangyayari? Pagkaraan sa 1,000 taon, kakalagan si Satanas. Binalibag na kasi siya eh. Kinulong, basahin muna natin, mas mabuti binabasa. Apokalipsis 20. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman, at isang malaking tanikala sa kanyang kamay, at sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, kita mo,
ang tawag sa kanya, dragon at matandang ahas. Ito yung tiyempong nabasa natin kanina, no? Sinunggaban yung malaking dragon at matandang ahas para anong gawin? Na siyang Diablo at Satanas. At ginapos na 1,000 taon. Tuloy. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilang Ito buhay. yun, mga kababayan. E di nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Pagkatapos na matalo, binalibag, iginapos. Ayan. Ginapos. Ang naggapos, anghel na malakas. Tapos, samantalang nakagapos siya, maghahari naman si Kristo ng 1,000 taon kasama yung kanyang mga banal. Kukuha niyo punto. Pagkatapos na, mabuti, tuloy-tuloy mo, huwag mong lagpasan para mas magandang makita nila. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. Tuloy. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan. Ibinulid, itinapon. Saan tinapon? Kalaliman. Sa kalaliman. Hindi sa Eden. Lalabas naman, walang awa ang Diyos sa tao. Nilikha niya yung tao, nilagay sa Eden, tapos nilagyan ng tarantado. Yun ang paniwala ni Manalo. Yun ang tinuro niya kay Bularan. Mali. Nung ihagis pala yan, dinala sa kalaliman, tapos ginapos, tapos sinarhan. Ano, tuloy natin, tuloy. At tinatakan ito sa ibabaw niya upang wag nang magdaya pa sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Tuloy. Pagkatapos nito, ay kailangan siya'y pawalang kaunting panahon. Ayan, pagkatapos sa 1,000 taon, kailangan siyang pawalang kaunting panahon. Konti na lang ang panahon na nakatira, papawalan siya, pero konti na lang. Kasi wawakasan na ang mundo ng tiyempo na yon. Balikan natin ang 12:9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan, ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na sa kanila ay nagsusumbong sa harapan ng Diyos sa araw at gabi. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kaya't mga gala kayo o mga langit at kayong nagsisitahan dyan sa aba ng lupa at ang dagat, sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sapagkat alam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Sa makatid yung tiyempo niyan, konti na lang ang panahon niya. Yung konti na lang na yon, yun ang pagkatapos ng 1,000 taon. Eh hindi pa naman nag-uumpisa yung 1,000 taon. Kailan mag-uumpisa yung 1,000 taon? Pagbabalik ni Kristo. Sa pagkabuhay na mag-uli ng mga kay Kristo. Kaya hindi pa po nagaganap yan, kapatid. Eh ngayon masasabi nung iba, ba't nakakapagdaya si Satanas sa lupa? Hindi pa pala siya hinahagis. Hindi naman siya kailangang ihagis. Malaya pa siya ngayon Malaya. Tingnan nyo, nag-usap sila ng Diyos. Alam nyo pinag-usapan? Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Oleo, walang labis, walang kulang. Hindi kagaya sa Net 25, pinuputol, kinukulang. Eto hindi chismis ito. Ito hindi chismis. Ano na nga yung sabi ko kanina, na itatanong ko, kapatid? Hindi mo kailangang ihagis siya. Ano?
Si Satanas po, hindi kailangang ihagis para po makarating sa Oh, lupa. hindi kailangan ihagis para makarating sa lupa. Alam niyo bakit? Meron siyang freedom eh. Nag-usap sila ng Diyos. Hindi chismis to. Basahin natin. Job Job 1:6. 1:6. Isang araw nga, nang ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nanggaling? Nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon. Kailangan bang ihagis yan eh? Meron kaya akong magpanig-panaog eh. Nagpapanig-panaog eh. Tinanong siya sa Panginoon, Satanas, saan ka galing? Sabi niya, ano? Di ba nandiyan kapatid, ano? Sabi ni Satanas, sa pagpaparoot parito sa lupa, sa pagpapanhik panaog doon, malayang malaya siya eh. Oh, bakit? Bakit siya nagkaroon ng kalayaang makapasok sa lupa? Bakit? Tignan natin ang dahilan. Sabi ng Diyos kay Eva at kay Adan, pagkalikha sa kanila ng Diyos, ang sabi ng Diyos ganito, kayo, at sila'y binasbasan ng Diyos. At sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa at inyong supili. Sino po ang engkargado ng lupa? Hindi lupang kapiraso, ho. Earth, ang nakalagay, earth. Basahin natin sa English. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it. Replenish the earth and subdue it. Kanino nakaengkargado ang buong mundo? Sa mag-asawa. Ayan. Sino ngayon ang may-ari ng mundo? Yung mag-asawa. Sila engkargado eh. Kaya alam nyo, ang pinakamayamang tao na buhay sa mundo, hindi si Bill Gates, si Adan. Siya ang original na may-ari ng buong mundo. Mga kapatid. Ngayon, yung may-ari, kumatok ang demonyo sa kanilang sala. Pinapasok ni Eva eh. Kaya nakapasok. Hindi inihagis. Hindi. Magiging inhustisya para sa tao kung ang Diyos mismo itatapon di Satanas na talunan sa langit. Itatapon eh. Pwede naman itapon sa Mars. Pwede naman sa Jupiter. Sa idin tinapon, yun ang paniwala ni Bulara na itinuro sa kanya ni Manalo. Yan. Napakasamang paniwala niyan, mga kababayan. Alam niyo kung ba't masamang paniwala? Biro mo, daing pagtatapunay sa mundo tinapon. Ngayon, kung ikaw naman si Satanas, pwede ka palang magpanik-panaog. Ha? Ikaw pala, pwedeng may kalayaan ka, may mobility ka, may freedom of mobility. Pupunta ka ba sa Jupiter? Kayo si Satanas, pupunta ka sa Jupiter? Wala naman tao ron, wala siyang business doon. Tamo, tinan mo yung mga negosyante, hindi pumupunta sa Antarctica. Puro yelo ron. Yung McDo, walang branch sa Antarctica ang McDo. Nakita nyo? Saan ang branch ng Jollibee? Kung saan maraming tao dahil nandun ang business. Ano ba ang business ng demonyo? Ano ang business niya? Dayain ang tao, lukohin, iligaw. Asan ang tao? Wala sa Jupiter, wala sa Saturn, wala sa Venus. Nasaan? Nasa mundo. Kaya dito siya nagpapanig-panaog, libot-libot siya. Hindi siya kailangang itapon para makarating dito. Meron siyang freedom of mobility. Patutunayan ko yan sa Biblia sa ibang pagkakataon. Ngayon, yung paghahagis kay Satanas, mangyayari yon at the 1,000-year period, doon mangyayari yun. Matatalo siya kasi may magkakalaban sila sa langit eh. Yan. Yung paglalaban na yun, alam nyo mga kababayan, yun malapit doon sa malapit doon sa bago buhayin yung mga
mga patay na naging kay Kristo Alam mo, kung titignan mo yan sa hula, puntahan natin si Propeta Daniel, kapatid na Willie. 12:1 hanggang 2. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel Na na dakilang dakilang prinsipe na na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. At magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Kailan po tatayo si Miguel? Ayan, nakasulat sa hula pa lang. Tatayo si Miguel sa panahong yaon. May panahon tinutukoy. Kailan? Yung panahong malapit na buhay ng mga patay. Doon nga sila mag-aaway sa langit nakita ni San Juan nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Tingnan muna natin. Ba't ba nagbaka? Nako, napakagandang istorya nito kung pwede ko lang tapusin. Ba't nagbaka? Nakita ang isang dakilang tanda sa langit. Isang babae! May babae. Alam niyo, yung babae, talagang laging pinaglalabanan niyang babae. Sa bagay, meron din naman babaeng nagsasabunutan dahil sa lalaki. Di ba? Pero karaniwang pinag-aawayan babae. Isang dakilang tanda nakita sa langit. Isang babae nararamtan ng araw. Ang buwan nasa ilalim ng kanyang paa at siya'y mayroong putong na 12 bituin. At siya'y nagdadalang tao. At siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak. At sa hirap upang manganak. Tuloy. At ang ibang tanda ay nakita sa langit. Ano yun? At narito, ang isang malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay. Ganun pala nag-umpisa yan Merong nakitang tanda sa langit. Isang babaeng nagdadalang tao. Ang kanyang damit parang araw. Ang buwan at sa ilalim ng paa niya, meron siyang putong na 12 bituin. Nagdaramdam siyang manganganak. May nakitang ibang tanda. May nakitang malaking dragon na mapula. Nakaabang dun sa manganganak na babae. Napakawalang yan itong dragon na ito. Walang kamodo-modo. Alam mo kung saan nag-abang? Tuloy. At kinakaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit. At ipinaghagis sa lupa. At lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na. Upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. Nakikita nyo? Yung babaeng manganganak, inaabangan. Siguro, nagle-labor yung babae. Nakaabang ng walang yan diablo. Pagkalabas ng anak niya, lalamunin. Ano nangyari? At siya'y nanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. Tuloy. At ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. At tumakas ang babae sa ilang na doon siya ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ampuning 1,260 araw. Tuloy. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Doon pala yan magaganap yung pagbabaka na yun. Pagkapanganak ng babae, inaabangan niya yung panganganak, inagaw yung anak, dinala sa langit sa Diyos. Nagalit ngayon itong diablo. Sinundan yung anak ng babae. Yung babae naman tumakas sa ilang para siya'y ampunin doon na 1,260 days. Doon sa loob ng panahon na yon, pumunta naman ang demonyo, inabol yung anak na ipinanganak ng babae. Pinagtanggol ngayon ni Miguel, Arkanghel. Nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang anghel nakipagbaka sa dragon. Natalo, inihagis ang matandang ahas. Yan na yun. Kailan yan? Pagkapanganak ng babae. Sabi naman ng Katoliko, yung babae na yan, yan si Maria.
The woman clothed with the sun. Naku, isa na namang malaking katarantaduhan yan. Si Maria raw yun. Bakit? Nung bang si Maria ay manganak, yung ipinanganak ba niya, inagaw agad, dinala sa langit? Hindi. Lumaki pa si Kristo, nangaral pa nga eh. Kaya hindi si Maria yan. Yan ay isang simbolikal na babae. Hindi alam ni Manalo yan. Kaya nga, ang paniwala niya, nangyari na yan. Paniwala ni Manalo, nangyari na yan. Naihagis na ang Diablo eh. At dinala pa sa Eden. Mali. Yeah, pinakikita ko lang sa inyo. Siguro meron mga parte suspense. Pero alam ko, nauunawaan niyo ako. Ito'y mangyayari pa lang, mga kababayan, sa hinaharap ng ating panahon. Kaya, yung pagbabalibag sa Diablo, that is, kumbaga sa pelikula, coming soon. Kay Manalo, yan ay tapos na. Mali. Sa diskusyon, kung lalabas si Manalo, magkakaalam-alam tayo kung sinong nakakaunawa ng kasulatan. Yan. Kaya hindi pa nangyayari ang kapatid. Paano po dinaya si Eva at Adan kung hindi pa hinagis ito sa lupa? Hindi mo yan. Hindi kaya ata nakikinig eh. Eto. Kumatok siya kay Eva at kay Adam, pinagbuksan siya ng pinto, kaya siya nakapasok. O, pakinggan mo ha. Pakinggan mo. Sa Roma, Kapitulo 5. Basa. 5:12. Oh. Kaya, kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Paano nakapasok ang kasalanan? Paano pumasok ang kasalanan? Ulit. Kaya, kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Paano nakapasok ang kasalanan? Sa pamamagitan ng tao, na isang tao, si Adan yon. Hindi kaya nakapasok dito dahil ibinalibag dito. Hindi, kapatid. Hindi. Ibig sabihin po nun, Brad Eli, si Eva at Adan, pag hinagis na si Satanas dito, saka palang dadayain. Hindi ko nakuha. Hindi po naiintindihan at ayaw pong umintindi nung nagtatanong. Hindi po kailangang ihagis ang demonyo sa lupa para makapandaya. Ang demonyo po pumunta sa lupa, pinapasok ni Adan. Yun po ang sagot ni Brother Eli. Pinapasok siya, kapatid. Hindi siya inihagis kaya siya nakapunta rito. Pinapasok siya ng may-ari ng lupa. Ubus na po ang oras natin sa kanya. Siguro, kapatid na Willie, malapit lang naman po ang sentral. Sunduin niyo po si Manalo. Siya ay harap niyo kay kapatid na Soriano. Ayan po mga kaibigan, ang ganda po, no? Ang ganda po yung mga sagot ng ating kapatid na Eli doon po sa mga nagtanong dito po sa kanyang Old Bible Exposition. Lalong-lalo yung sagot niya doon po sa Marcos, yung sinagot ng ating kapatid na Eli na hindi lahat ay tumakas. At alam nyo mga kaibigan, ang ganda po, ngayon ko lamang po na liwanagan sa aking pagkaunawa, itong sagot niya doon po sa dragon na matandang ahas kung kailan siya inihagis. Ang ganda po pala, no? Karugtong yan doon po sa pinaliwanag ng kapatid na Eli na kung saan ay ang babae at ang kanyang anak na lalaki na maghahari sa lupa. Mga kaibigan, magkarugtong po pala yun. At napakaganda, no? Ang mga iglesia ni Manalo at saka yung mga ibang mangangaral, mga kaibigan, lalong-lalo sa
Iglesia Katolika, hindi po nila mauunawaan ito. At hindi po ito basta-basta maunawaan ng mga taong ayaw umunawa, mga kaibigan. Ito yung sinasabi ko na napakaganda pong makinig sa mga ganitong programa sapagkat napakarami ka pong matutunan, makukuhang aral. Kaya yung mga nagtatanong sa atin, mga kaibigan, yung gustong umanib sa MCGI, ang payo ko sa inyo, mga kaibigan, yamang andyan naman yung numero para masagot ang iyong katanungan kung meron po bang lokal sa aming lugar, kung meron po bang MCGI dito sa Qatar, dito po sa US, dito po sa kung saan-saan, mga kaibigan, yung mga nagtatanong kahit dito po sa bansang Pilipinas, mga kapatid, para masagot po ang iyong mga katanungan, mas maganda tumawag na lamang po kayo sa numero na nasa screen at kung hindi, i-Google Map yo. Baka sakali makita ninyo kung asan ang malapit na lokal dyan po sa inyong mga lugar. So maraming salamat po. Hanggang sa muli po, mga kaibigan. Kita-kita muli po tayo at makinig dito sa ating programang Expose the Truth.